Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian ng langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Nobena sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan, ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila.
Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit. At sa mga malapit ng sumakabilang buhay, makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y ng aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po'y magsitayo ng lahat at sumabay sa pambungad na awit. Sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y inalipin. Nangalan niya'y ating sa likod, Paanong di tayo hinapin? bayan muling magtipon, nawitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nga lang sa magpurihin, ang poon nating mga kapatid. Bayan isayang ang damdamin, ng tili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, nawitan ng Panginoon. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Magandang gabi sa inyo mga kapatid.
Magandang hapon naman, Father. Tayo natitipon dito sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Siya ang nag-translate ng Biblia sa Latin. At marami sa mga isinulat na mga translations at halos yun yung naging buhay niya bilang isang pari at tagasunod ni Kristo. Sa ating ebanghelyo, ating maririnig ang tungkol kung paano tayo magiging tunay na tagasunod ni Kristo. Bilang mga Kristiyano, iniimbitahan niya lagi tayong maging mabuting tagasunod ng ating Panginoon. Sa mga pagkakataon na tayo'y hindi nakakasunod sa kanyang mga kagustuhan, sa kanyang mga utos, ating ihingi ng tawad ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mo nga iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa kanyang mga kaibigan, iyan ay dinig ko na noon paman una. Ngunit sinong tao kaya ang tatalo sa kanya? Sino ang sa kanya'y maaaring mga tiwiran? Sa 1,000 niyang tanong, di masagot ang isa man. Ang Diyos ay matalino at makapangyarihan. Sino kaya ang sa kanya ay makakalaban? Walang sabi-sabing inuuga yaong bundok. Sa tindi ng kanyang galit, ito'y kanyang dinudurog. Itong sangkalupaan ay kanyang nayayanig at nauuga niya ang saligan ng daigdig. Napipigil sa pagsikat ang silahis nitong araw at kanyang naitatago ang tala sa kalangitan. Siya lamang ang lumika sa sangkalangitan at sa bangis nitong dagat walang ibang makasaway. Ang malaking Dipper at Orion ay siya lamang ang may lalang. Pati na ang Pleiades at mga kumpol na bituin sa timugan. Makapangyarihan niyang gawa ay hindi maunawaan. Ang milagrong gawa niya sa dami ay di mabilang. Siya'y nagdaraan, ngunit hindi ko mamamalas. Siya'y hindi ko makita, bagamat at naglalakad. Ano man ang gawin niya ay walang makakahadlang, ni makapagtatanong, bakit mo ginawa iyan? Anong aking isasagot sa kanyang katanungan? Kahit ako'y walang sala, ang tangi kong magagaway sa harap ng Diyos na hukom, manikluhod akong tunay.
Kahit niya'y bayaan, ako'y makapagsalita. Di ko rin natitiyak kung ako'y diringging kaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginooy, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Panginoong Diyos, tumatawag ako sa iyo araw-araw. Sa pagdalangin ko ay taas ang kamay. Makakagawa ba ikaw, Panginoon, ng kababalaghan para purihin kaniyong mga patay? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Ang pag-ibig mo ba doon sa libingay ipinapahayag o sa kariyan? Niyong mga patay ang iyong pagtatapat? Doon ba sa dilim ang dakilang gawa mo ba'y makikita o ang pagliligtas? Sa mga lupaing wala nang pag-asa. Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. O sa iyo, O Poon, ako'y nananangis at nananawagan sa tuwing umaga. Ako'y tumatawag sa iyong harapan, di mo ako pansin. O Panginoon ko, di ka kumikibo. Bakit ang mukha mo'y ikinukubli mo, ika'y nagtatago? Panginoon, ako'y dinggin sa pagsamukot dalangin. Magsitayo po tayong lahat. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." At sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan mo muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Jeronimo, sa English Saint Jerome, na siyang naatasan ng Santo Papa na i-translate yung Biblia sa Latin. Kaya mahabang panahon ang kanyang ginugol sa pagta-translate ng Biblia. No? Imaginin mo, isa-isahin mo yung lahat na nakasulat sa Biblia para may translate mo ng tama. Kaya
dito natin makikita na ito'y talagang isang trabaho ng Espiritu Santo. Ginabayan ng Espiritu Santo si San Jerome para magawa niya yon. At hindi lang yung Biblia, marami pa rin siya mga translation. Meron siya makapal na libro na yung librong yun ay nagpapaliwanag sa Biblia. At ginagamit nung kami seminarista pa, ginagamit namin pagka kami mag-aaral ng Biblia. Nandun yung explanation ng Biblia. Kaya itong si San Jerome ay naging isang pantas ng ating simbahan dahil sa kanyang talino at sa kanyang pagiging dedicated sa kanyang trabaho. Dito sa ating ebanghelyo ngayon, na narinig mula sa ebanghelyo ni San Lucas, si Jesus ay naglalakad kasama ang kanyang mga alagad at mayroong isang tao na nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, kahit saan." So ito'y nagpapakita ng mga taong interesadong sumunod kay Kristo, maging kanyang disipulo, maging kanyang mga alagad. At pinangunahan na ni Jesus ang taong ito. Sinabi niya, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tayo wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." So pinakikita rito mga kapatid, sa pagsunod kay Kristo, una, kinakailangan ay yung mamuhay tayo sa kahirapan. Maging simple yung buhay mo, hindi marangya. Ang mahalaga ay yung iyong desisyon at commitment na maging alagad ni Jesus. Sa hirap at sa ginhawa ay dapat handa ka na suungin ang lahat ng hirap kung nais mong sumunod kay Kristo. Hindi lang panay sarap ang dapat nating isipin sa pagsunod kay Kristo, kundi mas mahirap. May marami mga tao na nagdesisyon na maglingkod sa Diyos, pero sabi nila, bakit habang ako'y naglilingkod sa Diyos, parang lalong mas pahirap ng pahirap yung buhay ko, mas nagkakaroon ako maraming problema, mga ganon, mga pagsubok. Yun ay kaakibat sa pagsunod kay Kristo. Upang mapatunayan natin na kapag tayo nakakaranas ng mga ganong pagsubok, doon natin napapatunayan na talagang tayo committed na maglingkod sa Diyos. Meron pa isang tao na tinawag si Jesus, sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." At ang sagot nito, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi para ipalibing ang aking ama." At sinabi ni Jesus, "Ipabayaw mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka, ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." So, sa pagsunod kay Kristo, dapat ang prioridad natin ay yung misyon na ipahayag ang paghahari ng Diyos. Secondary lang yung pamilya. Yung pamilya ay, siyempre, hindi mo naman itatakwil yung pamilya, pero priority talaga ay yung misyon na ipahayag ang paghahari ng Diyos. At ito'y nararanasan ng mga sumusunod kay Kristo, mga naglilingkod, lalong-lalo na yung mga misyonero na pinapadala sa malalayong lugar. Iniiwan nila yung kanilang pamilya para gawin yung misyon ng ating Panginoon. Sinasakripisyo nila yung kanilang pansariling kaligayahan. Yung mga parit, mga madre, ay merong vows of poverty, celibacy, hindi nag-aasawa. Isang sakripisyon, no? Tapos maging obedience, masunurin ka sa iyong superior kung saan ka ipadala, handa kang pumunta. Kaya mahirap maging talagang isang misyonero o tagasunod ni Kristo sa kanyang alagad, marami ka dapat na isakripisyo.
Kaya yun yung ikalawang dapat natin tingnan kung nais natin talagang sumunod ng lubusan kay Kristo. At meron pang isang nagsabi, susunod po ako sa inyo, Panginoon, pero magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Yun, may dahilan na naman yung pamilya, yung parang lumilingong ka pa sa siyempre normal naman naaalis ka at maglilingkod ka, magpapaalam ka, pero kung lagi kang lingon ng lingon sa iyong pinanggalingan, ay hindi ka dapat sa paghahari ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Jesus. Ang sino man nag-aararo at palaging lumilingon, ay hindi ka dapat sa paghahari ng Diyos. Marami yung mga nag-decide na sumunod kay Kristo, pumapasok sa seminaryo, sa kumbento, pero hindi nagtatagal kasi palingon-lingon sila, laging iniisip yung pamilya. Ano kaya nangyari sa aking nag-iisa na yung aking nanay, ang aking matanda na. Kapag kaganyan yung laging iniisip, ay mas maganda pa, lumabas ka talaga kasi hindi ka makakapag-concentrate sa iyong misyon bilang tagasunod ni Kristo. Kaya marami hindi nakakatuloy, hindi na nagiging sagabal yung pamilya sa misyon na binibigay ni Jesus. At talagang mahirap talagang sumunod kay Kristo. Ito yung nais ipakita ni Jesus dito. Pero kung nais mo talagang sumunod, isakripisyo mo ang lahat ng bagay sa iyo upang sa ganon ay makasunod ka kay Kristo. Pero nangako ang Panginoon, sa mga sakripisyo na iyong gagawin, ay may katumbas din itong kaligayahan. At yun ay madarama mo kapag ikaw ay naglilingkod na. Tulad namin mga misyonero, kahit saan kami pumunta, meron kami iniwan namin yung pamilya, pero pagdating namin sa isang lugar, mas dumadami yung pamilya namin. Dumadami yung mga nanay namin, mga tatay, mga kuya, mga ate. Lahat may pamilya. Meron kang pwedeng tulugan, nagpapakain sa iyo. Kaya kahit saan ako pumuntang lugar, ako ma-assign sa Africa, meron laging nagwe-welcome sa iyo. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Sinasamahan ka ng Espiritu Santo. Kaya wala tayong dapat ikatakot sa pagsunod sa ating Panginoon. May sakripisyo, pero ito'y ginagawa natin alang-alang sa Diyos at may kapalit itong tunay na kaligayahan na hindi mo mabibili ng salapi. Yung iba maraming ang pera, pero hindi naman masaya yung buhay nila. Marami silang kayamanan, mga sikat, pero mas marami silang problema. At parang walang direksyon yung kanilang buhay. Pero sa pagsunod kay Kristo at paglilingkod sa Kanya, doon natin matatagpuan yung tunay na kahulugan ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga salita ng Diyos na pinadama sa atin ng Panginoon, kung paano tayo maging tunay na tagasunod ni Jesus, at tunay na maging alagad na committed sa ating misyon. Amen. Magsitayo. Iniluluhog natin sa Diyos Ama ang ating mga pangailangan dahil tinawag tayo ng Kanyang anak na si Jesus upang sundan Siya. Manalangin tayo na may pananalig para sa biyaya na tanggapin ang pagtawag na ito. Manalangin tayo at ating wikain, Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga pinuno ng simbahan at lahat na nagpapahayag ng salita ng Diyos, naway masigasig na magpatuloy sa kanilang pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang ating komunidad naway mapanibago sa araw-araw
sa pamamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos na tumatawag sa atin sa mas maganda at mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga nawala na ng pag-asa dahil sa mga kasalanan, naway mapagtanto na kasama nating naglalakbay ang ating Panginoon at tinutulungan tayo sa pagpasan ng ating krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Yaong mga pinahina ng karamdaman o pagkakasakit, naway mabigyan lakas loob ng kasiyahan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kalinga at pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Ang mga yumao na sumunod kay Jesus sa buhay na ito, naway makapasok sa walang hanggang presensya ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap kay Kristo. Para sa ating mga personal na mga panalangin at intensyon, itaas natin sa Panginoon. Ama sa langit, sa aming pagnanais na sumunod sa yapak na iyong anak, gawin mo kaming iisa sa isip at puso sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat, dadako na po para sa pag-aalay. Sa iyong kagandalo, narta ay may alay mula sa lupa at buong ng pag-uwan. Nagbibigay. Pinagngangalan Sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. nakikiusap kay mga makasama. Tangkay na Alak na nagmula sa isang tangkay na upas, inumin, nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkaloob mong sa pagsasaloob namin sa iyong salita, alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay lagi mong pinag-aalingaw-ngaw sa iyong sambayanan
sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu'y gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Reynaldo na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo,
sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, buong pag-ibig nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos nga nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoon Jesucristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laman ng lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos.
buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay nagbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag. At sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Announcement po. Simula po sa Sabado, sisimulan na lang uli natin yung misa ng 6:30 ng umaga ng Sabado. Tulad ng nakagawian natin. At sa hapon ay yung anticipated Mass alas 5. Inaanyayahan po ang lahat na mag-like sa ating Facebook page. Meron tayong Facebook page ng pangalan ay Simbahan ng Jesus Nazareno, Ministry of Altar Servers. Meron din po tayong Instagram account at saka Twitter account na ang pangalan po ay MAS_SNHN. MASN, Ministry of Altar Servers, tapos _SNHN ay Simbahan ng Jesus Nazareno. So, mag-subscribe din po kayo sa YouTube channel. Meron din po tayong sa YouTube. Simbahan naman ng Jesus Nazareno ang pangalan. No? Doon po natin yung mga updated announcement mula sa ating parokya. Tsaka yung mga misa natin, kumisan pinopost din ni na JD. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Patuloy nating ipanalangin yung ating simbahan, ang ating bawat isa, na maligtas lagi tayo sa sakit na COVID-19 virus. Panalangin natin yung mga may sakit, may karamdaman. Isama natin sa panalangin si Mayora, medyo rin yata siya nagkasakit din. At saka meron pa yung meron pa may sakit na nagpapadasal eh. Kasama na lang natin lahat na may sakit, may karamdaman nasa ospital. Yung nanay ni Father Chody na nagdadialysis din, isama natin sa panalangin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo't tihayag, purihin siya, at ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sanlibutan. Pangalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumahati. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating Orasyo Emperata para sa COVID-2019. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ay ipag-adya mo sa sakit na dulot ng COVID-2019 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Ipinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa mga pinahihirapan ng sakit dulot ng salot na ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapag-ampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.